Mapaksamantalahan ang pagkakataon. Ang tuso na kaaway ay pumasok sa isang ahas, ang pinakamaganda sa paraiso, at pinagagalaw ito ng marikit papalapit kay Eva. Si Eva na nakaupo sa damuhan at nakikipaglaro sa mga hayop ay napansin ang pagdating ng kaakit-akit na ahas na ang katawan ay nagniningning ng mga kulay ng bahabhari. Namangha siya nang makita na ito ay pumipitas ng mga bulaklak at prutas mula sa hardin at inilalapag ang mga ito sa kanyang paanan. Nagpasalamat siya at kinuha nito ang ahas sa kanyang mga bisig at inukol dito ang kanyang pagmamahal. Nang mapasakamay na ang pagmamahal ng babae, sinimulan ni Satanas sa kanyang katusuhan na akiting siya upang lumapit sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Nang hindi na pag-alam ang panganib, sinamahan ni Eva ang ahas patungo sa punong pagsubok doon. Habang karga ang kaaway na nakakubli sa anyong ahas, hinimas niya ito at nagbadya ng mga salita ng pag-ibig. Sa kanyang mga matang nagniningning ng pang-akit nagsalita ang ahas. Ang kanyang mga salita ay puno ng karunungan at lambing, at ang kanyang tinig ay parang sa isang anghel. Bahagya nang makapaniwala si Eva sa kanyang mga nakikita. Ang kanyang kagalakan ay napakalaki dahil sa pagkakaroon ng isang napakagandang nilalang sa kanyang mga bisig. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa maraming bagay, pag-ibig, ang mga kagandahan ng hardin at ang kapangyarihan ng may likha. Namangha si Eva sa malawak na kaalaman ng ahas na madaling nakapagpaliwanag sa anumang paksa. Naengganyo sa karanasang iyon, lubusang nakalimot si Eva sa kanyang asawa. Kahit ang mga babala ng mga anghel hindi na dumaan sa kanyang isipan. Si Adan na lubusang nakalimot sa payo ng mga mensahero mula sa langit ay lumitaw na kasama ang ilang mga hayop. Pagkaraan ng ilang sandali, ang alaala ng mga babalang natanggap ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Ng huling mga salitang binigkas ng mga anghel ay malinaw na tumunog sa kanyang mga taing na huwag kayong maghihiwalay. Makita si Eva sa kanyang tabi. Pagkatapos itinaas niya ang kanyang boses sa isang balisang pagtawag. Ngunit ang kanyang tinig nang tumama sa mga kublikan ng paraiso ay hindi nagdulot ng anumang kasagutan. Ang katahimikan ay halos nagpapasak sa kanya. Sa kanyang pagdurusa, tumakbo siya ng paikot-ikot, naghahanap sa kanya, ngunit walang saysay. Sa balisang paghahanap na iyon, nadama niya ang simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang buhok at naalala ang kanyang unang panaginip. Gayunpaman, ang alaala na iyon ay nawasak sa pag-isip ng panganib na nagbanta sa kanila. Dahil sa isipan ay sakop ng isang malaking pakiramdam ng pagkakasala, pinabilis ni Adan ng kanyang hakbang sa masugid na paghahanap. Saan kaya naroroon ang kanyang minamahal? Matatabunan kaya niya ito sa kanyang mga bisig sa tamang oras upang mailigtas ito sa pagkahulog? Nang maraming beses niyang itinaas ang kanyang boses sa isang balisang pagtawag na kumalat sa buong hardin. Eva, nasaan ka? Nakilagi siya ng kasakutan, ngunit ang narinig lamang ay isang hingkag na alingaw-ngaw na nagpapalungkot. Naalala niya ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Doon lamang sa lugar na iyon, maaring may ligaw ang kanyang asawa. Sa pag-asa na hadlangan ng tanging pagkakataon ng kaaway, nagtungo siya patungo sa lugar ng pagsubok. Ang kanyang puso ay humaagupit, nanmasdan niya mula sa malayo ang korona ng ipinagbabawal na puno. Habang karga ang ahas, nagtanong si Eva rito tungkol sa maraming bagay. Kasi sa pangunawa na aras ay lubhang naka
sa kaalaman. Pulang inunang pag-us-isa, tinanong niya ang ahas, saan nagbula ang iyong malaking karunungan? Sagutin mo ako sapagkat nais ko rin itong mag-ari. Nang hindi nagsasayang ng oras, itinuro ni Satanas ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama at sagot. Naroon ang pinagmula ng lahat ng aking kaalaman, pagkakaangus. Isinaisay nito sa kanya ang isang kasinungulinan. Sinabi nito na ito ay isang ahas na tulad ng iba, kumakain ng mga prutas ng paraiso. Nang matikman nito ang pinagbabawal na prutas sa isang araw, natanggap nito na parang sa mahiga ang lahat ng mga birtud. Nang tumingin si Eva patungo sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, siya ay nakulang magmaligay. Itanggaray pa niya ng mahiga sa kanyang pag-ibig. Isang pakay na nagpataumi sa kanyang mga nilalang. Nang makita itong nagulat, tinanong ni Sabas, "Totoo kang sinabi ng yawa?" Manahaya, wag din kadahin sa iyon mo punong kahoy. Sana manang si Edna na hindi magtalagay ay sa matut, sa malakuna ng wakuno, sa hanamanan ay kumagahing taming. Ngunit sa kuna ng kunong yan na sinasabi mong tinakula na karukungan, ang Yahawa ay nagsabi, "Mukalang makain niya ol, ukak kaya'y bluk na matay, ukak pakalas sa kona ng pagkamat ay nagsadi, yanin ko sa mamanining kung dinawan dapat patay maapre."